Asian Development Bank. Ito ang isang bangkong tila hindi masyadong kilala, lalong-lalo na sa nakarami. Sapagkat ang mga bangkong kalimitang sikat na lagi sa mga komersyal ay ang BDO, BPI, Metrobank, Land Bank at iba pa. Ngunit alam nyo ba na ang Asian Development Bank o kilalang World Bank for Asia ay ang pinakamalaking bangko sa Asia at naniniwala rin ako ito rin ay maging sa buong mundo, na ang isa sa mga nagtatag nito ay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At hindi kaya ang sinasabing 175 banks na sinasabi ng dating unang ginang sa interview niya kay Mel Chanco na kung saan nakatago daw ang mga ginto o ang wealth for humanity sa 175 banks na ito. Hindi kaya ang karamihan nito'y nasa Asian Development Bank at nandito lang din sa Pilipinas? Dahil ang isa sa mga nagtatag nito ay ang dating Pangulong Marcos. Ano nga ba ang layunin ng bangkong ito? At ano ang ibig sabihin ng pagmi-meeting ni PBBM sa Council ng Asian Development Bank ngayong linggo? Hudyat na kaya ng pinakahihintay ng lahat? Atin itong pag-usapan, kaibigan. Mateo 25 verse 7. Nararapat sana na inilagay mo ang aking salapi sa mga mamamalit ng salapi at sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang aking salapi na may tubo. Ito ang larawan ng Asia Development Bank noong 1966 kung kailan ito itinatag. Makikita sa larawan ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung saan kanyang ibinigay ang susi ng responsibilidad kay Takeshi Watanabe, ang Japanese na unang naging Pangulo ng Asian Development Bank na itinatag noong December 19, 1966 at Manila nga ang napiling maging main headquarters ng Asian Development Bank sa buong mundo. At mismo ang Pangulong Marcos Sr. ang nag-inaugurate nito. At hindi ba kayo nakakalata mga kaibigan? Hindi ba't halata na ang Pangulong Marcos din ang isa sa mga nagtatag nito? Ang Asian Development Bank ay panreyo. The Filipino people are proud to share with you on our native soil the historic moment in the life of modern Asia. The inauguration of the Asian Development Bank will surely be remembered as one of the most auspicious events in the history of the region. None can doubt its relevance to the mighty steering towards a new life of progress and dignity in this oldest of continents. And I shall add that this event is auspicious not only for the people of Asia, but also for the peace of the world. For the Philippines, the creation of the Asian Development Bank is especially significant. The choice of the Philippines as the permanent site of the bank enhanced the national prestige. It is a recognition of the stability of our political structure, the soundness of our social and economic institutions, and the ability of our people. We take pride in having played an important role in the organization of the bank and in having been chosen as the host country for its offices. Our pride must be tempered, however, with the awareness that our participation, the honor and recognition accorded our country, carries with it certain responsibilities. We shall meet these responsibilities. Commitment against poverty, ignorance, and disease. But even with their prophetic insights, none of the Asian visionaries could foretell that in a few decades, this great regional project, the Asian Development Bank, could already materialize. We also know that the obligation of developed nations to help the less developed nations in their own development is a relatively new and revolutionary idea in history. This day marks the beginning of a new era in the solidarity of the region. The interest and participation in this new institution of countries outside the ECAFE region is an inevitable proof of the vision and statesmanship of leading countries outside this continent. The list of members countries suggests that the Asian Development Bank is not a mere regional bank that its name might imply. Its membership covering 19 countries within the ECAFE region and 12 non-regional ones, in fact, constitutes the biggest difference from other similar organizations. They are Afghanistan, Australia, Cambodia, Ceylon, National China, India,
Iran, Japan, Korea, Laos, Malaysia, Nepal, New Zealand, Pakistan, the Philippines, Singapore, South Vietnam, Thailand, and West Samoa. The non-regional member countries are Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, West Germany, Italy, the Netherlands, Norway, United Kingdom, United States, and Sweden. The mobilization of outside capital for development of Asian economy makes the bank a unique institution. It may not be appropriate, therefore, as someone has suggested, to call it a sort of World Bank for Asia. I have great hopes that the bank will be a most powerful influence in stimulating economic and social development in this region. But the most important efforts must come not from outside the region but from within. Progress is not merely a matter of advice and encouragement or external aid. Real progress can only result from actions within the boundaries of Asia herself, and it is for us Asians to work together for our common good. In conclusion, may I say to the man behind this bank, congratulations and best wishes as you go forth on your historic mission of building a better life for the peoples of Asia. Source: National Library, Official Gazette of the Republic of the Philippines. Malaki ang papel ng Asian Development Bank sa buhay ng mga Marcos dahil naniniwala ko na sila ang may isa sa mga pinakamalaking deposit na ginto sa bangkong ito, at ang Asian Development Bank ang nagbibigay katuparan sa mga layunin ng dating Pangulong Marcos Sr. na matulungan ang mga bansang mahihirap, at kabilang na dito ang ating bansa, na ang ating bansa ay magiging sentro ng ekonomiya sa halos buong mundo. Ito rin ang tugon ng dating unang ginang sa kanyang interview kay Mel Chanco, ang matulungan ang buong mundo gamit ang mga kayamanang ito, ang wealth for humanity. Magkagayoy, walang konkretong ebidensya na halaga ng depositong pera ng ginto sa ADB, ngunit ako'y naniniwala na ito ang may pinakamalaking deposits na ginto, at siguro'y mas malaki pa ito sa World Bank, at ito pa ay nasa Pilipinas lang, dahil ang isa sa mga nagtatag talaga nito ay walang iba kundi ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ito nga lang linggo, dinaos ang ika-55th annual meeting ng ADB, at ito ay very historic sapagkat binuksan ang bagong pag-asa ng Pilipinas sa pamamagitan ng speech ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na inutusan pang pabilisin daw ang pag-unlad ng Pilipinas, at tila baga may kakaibang power ang kanyang speech na kung ito ay ating papakinggan, tila baga totoo ang ating hinala na ang ADB ay ang may pinakamalaking deposits ng ginto ng Marcos Gold, dahil makikita natin ang napakapositibo na pananalita ng ating Pangulong Marcos na sinasabi pa niyang matutugunan daw ng ADB ang malaking pangangailangang budget ng paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ano ang masasabi mo dito, kaibigan? I-comment mo naman sa ibaba para malaman ko din ang iyong kuro-kuro patungkol sa topikong ito. Salamat, kaibigan, at God bless. Mateo 6 verse 19 to 23. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kaibigan, tunay nga na ang kayamanan at pagpapala ay hindi lamang makikita sa dami ng pananalaping mayroon ka, o gaano kalaki pang halaga ang naitatago mo sa iyong bangko, kundi ang puso may busilak na kaloobang handang ialay ang mayroon siya alang-alang sa kanyang kapwa, ay isang bagay na magbibigay sa atin ng kayamanang maiimpok para sa langit na bayan, at higit sa lahat ang pananampalataya at pakikipagrelasyon sa ating Diyos ang tunay nating kayamanan, sapagkat ang ating Panginoong Hesus, siya ang tunay nating kayamanan, at siya rin ang makakapagbigay sa atin ng total security at ng buong kaligayahan.
Pilipinas.